Alleluia. 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 Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat. At nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit, sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at ang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Good evening din po, Father. Good evening, pero alam natin na 3 araw na tayong hindi maganda ang panahon, no? Pero ganun pa man po mga kapatid, hindi naman tayo tumitigil kasabay ng pagbuhos ng ulan, pag-ihip ng malakas na hangin, ay ang ating pananalangin. No? Huwag tayong titigil manalangin. At manalangin man tayo hindi para lang sa atin, kundi para rin sa iba. No? Ako, I always believe na masaya ang Diyos kapag nakikita tayong nagdadasal. Pero mas masaya ang Diyos pag naririnig tayong nagdadasal para sa iba. No? Laging mayroon akong naniniwala ako na laging mayroong pagpapala sa mga taong marunong makaalala sa iba. Hindi ibig sabihin na nakakalimutan mo na yung kailangan mo. Dahil lahat naman tayo ay pinagkatiwalaan, pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang kakayahan. Yan ang sabi ng ating unang pagbasa ngayon na narinig natin. Pero wag nating kalilimutan, ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. Binigyan tayo ng Diyos hindi para maging Diyos. Hindi para mag-Diyos-Diyosan. Hindi para umaktong Panginoon sa ibang tao. Kaya nga, napakagandang halimbawa ang binigay ng mga alagad sa ebanghelyo natin. Ito lagi nilang sinasabi na pwede naman palang magsama ng mabuti ang biyanan at ang anak, no? Ng kanyang anak. No? Kasi normally, sinasabi nila lagi hindi magkasundo yan. Pero itong ebanghelyong ito, lagi nilang ginagamit na halimbawa na pwede naman. Kasi napakaganda ng ginawa ni Simon, si Pedro, na inilapit niya ang kanyang biyanan sa Panginoon nung siya'y nilalagnat ng mataas.
Napakagandang tignan natin yung naging ugali ng mga alagad. Yung mga alagad, kahit na alam nila na sila ay tinuruan na ng Panginoon, binigyan na ng kapangyarihan ng Panginoon, kahit na kadikit nila ang Panginoon, kasama sila ng Panginoon, marunong pa rin silang tumawag sa Panginoon. Hindi sila nagyabang. Ako nang bahala, pagagalingin ko ng biyanan ko. Hindi. Sila ay namanhik kay Jesus. Nakiusap sa Panginoon na pagalingin ang kanyang biyanan. Sana tayo rin huwag tayo makakalimot na may hangganan ang alam natin, ang talino natin, ang kaya natin, maging ang kabutihan natin may hangganan. Kaya nga kapag hindi mo na pagbibigyan ng iba, huwag ka masyadong makonsensya. Feeling mo naman napakasamang tao mo na kasi hindi mo na pagbigyan yung anak mo, yung kapatid mo, yung kasister mo, yung kabrother mo. Guilty ka. Parang napakasamang tao mo na hindi mo dapat pilitin ang lahat. May hangganan ang lahat sa tao. May hindi tayo kaya. May wala sa atin. At marahil, ganun ang design ng bawat isa. Upang isang araw, matutunan nating tumawag muli sa Panginoon. Sabi nga nila, laging may puwang sa puso ng bawat tao na tanging Diyos lamang ang makapupuno. There will always be something missing in your heart that only God can fill. Hindi pera mo, hindi kaibigan mo, hindi kasikatan mo, hindi kahit kabutihan mo. Tanging Panginoon lamang. Kaya ito ang patuloy nating ipakiusap sa Kanya. Sa pagpapatuloy ng ating misa, sa tulong ng ating mahal na ina ng laging saklolo. Alam niyo si Maria, ang lagi nating modelo pagdating sa pagsunod sa Diyos. Kaya nga sana tuwing matatapos ang dasal natin, walang masama. Makiusap ka sa Diyos, makipag-bargain ka sa Diyos, humingi ka sa Diyos ng humingi, walang masama. Basta dapat sa huli, ang sinabi ni Maria ang mamutawi sa labi natin. Narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang sinabi mo. Panginoon, turuan mo ako na laging tanggapin ang mga bagay na hindi ko kayang gawin at hindi ko kayang baguhin. At araw-araw, matutuhan kong pagkatiwalaan ang mas mabuti mong paraan para sa akin. Amen.